Ito ho muna ha. Babasahin po ni Baby Girl yung pong official statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagkatapos noon, Baby Girl, kausapin na po natin ang mismong pinuno po ng grupong Courage. Ito po mga kapatid, ang samahan ng mga manggagawa sa gobyerno, uring manggagawa na nagpapagal po, naghihirap, nagsisikap, nagtitiis para po makapagtrabaho. And then, may mga tao po naman umano dyan sa Bangko Sentral na walang problema, kumukubre lang ho ng malalaking sweldo. Okay, ito ho muna ang statement po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The BSP is sharing the following information to clarify and respond to recent news reports on 6 employees on the staff of certain monetary board members. We hope this clarifies within the bounds of confidentiality and fairness due to ongoing proceedings the steps the BSP has taken since first receiving reports on the issue to ensure that any erring employee will be held accountable. The irregularities appear unprecedented in an organization that upholds integrity and professionalism at all levels. The BSP remains committed to upholding that. In October 2023, the Office of the General Counsel triggered an investigation after receiving credible information that several staffers in the offices of 2 MB members had not been reporting for work for extended periods of time, but were nonetheless receiving their salaries. In December, the Office of the General Counsel received an initial report of the investigation and instructed the investigating team to proceed with an in-depth investigation. In January, the investigating team submitted the final investigation report, where former employees and their 2 immediate Four employees. where 4 employees and their 2 immediate supervisors were identified. The Office of the General Counsel signed it. From late February to early March, 4 of the employees and 1 direct supervisor implicated in the report tendered their resignation. Administrative disciplinary cases were filed in March before effectivity of their separation. As BSP has stated since the first media reports on the issue on May 10, because the administrative disciplinary proceedings are ongoing, further information about them may be confidential. The Monetary Board has functioned as normal in response to speculation that vacancies may occur that would affect the board's operations. The 7-member board can continue to perform most of its duties provided there is a 4-member quorum, and the rest of its duties, such as granting emergency loans, with 5 members. We are constrained from commenting further on the Monetary Board members because they are presidential appointees. Okay, ito ho ang panig ng grupo ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees or Courage, ang kanila pong National President sa Ginoong Santiago Dasmariñas. Good morning, sir. Maupayng aga kong Manoted Filon. Maupay man. Aga, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga po sa Good mga morning. taong tunay na naglilingkod sa bayan. Opo. At mga kapwa nating Pilipino na dapat pinaglilingkuran ng tama at totoo. Salamat po. Amen. Amen. Uswag mano. Sige, inyo po napakinggan. Salamat. Opo, inyo po napakinggan ang statement ng Bangko Sentral ha. Opo. Ito hong pangyayaring ito, ano ho ang reaksyon ng Courage? Sir Ted, unang-una po, ang statement may letterhead, may telephone number, pero wala pong reference. Di po ba? Go ahead. So, kung sakali, sasabihin din po ba natin na totoong statement yan? Kasi, batay sa report, nagkaroon tayo ng ghost employees and ghost supervisors. Tapos, may statement na pinalabas pero walang reference. So, wala tayong masasabi kung sinong nabigay niyan. Kaya doon pa lang may problema na po tayo. And in fact, nagpro-problema rin kami kasi alam po natin na ang BSP at ang Monetary Board members, sila po ang pinaka-highest paid government employees and officials. Exempted po sila sa salary standardization, hindi po sila kasali dahil matataas nga po ang kanilang sahod, kanilang sweldo. Pero ito pa po ang ating mababalitaan na mayroon pala silang ghost employees, mayroon pala silang
ghost supervisors. So, nakakabahala po ito. Kung sa empleyado pa lang po, meron na pong ghost employees and supervisors, nakakasiguro po ba tayo sa report nila na tama? So, Go ahead. dapat po siguro ay gawan ito ng kaagarang investigasyon, and of course, kami po sa Courage, naniniwala din po karami palagi sa batas na dapat ang batas po ay papatupad. Pero huwag kalimutan na dapat may due process. Right to hearing, right to information, etc. bago pagbigyan ng kaukulang parusa kung may kinakailangan man. Kaya po ayon ang aming panawagan na dapat immediately ay gawan kaagad ng BSP ang investigasyon na ito at wag na po silang tumawag sa confidentiality. Nagtawa ano na sila ng ghost employees, kayo confidentiality na naman ang sasabihin nila. Dapat pangalanan kung sino ang mga board members na yan, monetary board members na mayroong ghost employees at pangalanan ng ghost employees na yan at pangalanan din ang immediate supervisors na yan na dalawa daw po na ghost supervisors din po. Okay. Kasi po dito, no, ako naman naniniwala ko kasi ito po ay ipinakalat sa lahat po ng media entities. Wala lang nga pong reference ito kung kanila pong official press release. Pero meron pong for further information, contact my telephone number. Ito lang po, no, sir, sabi po dito, no, from late February to early March, 4 of the employees and 1 direct supervisor implicated in the report tendered their resignation. Okay? Opo. And then, sabi po dito, administrative disciplinary cases were filed in March before effectivity of their separation. So meaning, doon po sa binabanggit dito na pag-iimbestiga, tapos na ang investigasyon, di ba? Kung niyo po ito nabasa. Opo. So ngayon po na ito'y meron na sinasabi po na nakapag-sumiti na ng final investigation report yung kanila pong Office of the General Counsel, okay, where 4 employees and their 2 immediate supervisors were identified. Pinirmahan na din po itong report na ito. Ang hinihingi niyo po dito, transparency na ilabas na ito. Opo, kinakailangan po at isa pa po, di ba naalala niyo po, no, dati-rati meron din pong isang konsel sa isang syudad na nagkaroon po ng ghost employees at hinatulan po siya ng Sandigan Bayan ng ilang years dahil po sa kanyang kasalanan. Kinakailangan po siguro kung sino man ang opisyal o mga opisyal ng BSP na kasangkot dito ay pahilan na po kaagad ng kaukulang kaso at immediately dapat mabilisan ito para hindi po ito tularan. Kasi po alam niyo po ngayon na Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, ang panawagan ngayon ng Malacanang, di po ba, right sizing, tanggalan sa trabaho. Kaya po ang panawagan namin, regularization of contractuals, only to find out that the highest paid officials and employees ay mga ghost pala. So dapat po talaga gawan na kaagad ito ng kaukulang investigasyon at including the board members themselves na sinasabi na mayroon daw 2 na board members. Dapat po sila ay hindi lamang po ang ghost employees at ang supervisors ang parusahan kung kinakailangan ng parusahan. Dapat din po ito siguro na nag-hire ng ghost employees. Dapat din po sila ay humarap sa tamang batas sa mga kanilang mga kasalanan. So they must be identified also? Yes, sir. And in fact, they have already been identified by the BISBAS of one of the newspapers. Opo. As early as I think May 24, 2024. Pinakalanan na po itong 2 board members. At pinatawag na daw po ito ng Malacanang. Unfortunately nga po, yung Bangko Sentral mismo, blind item ang kanilang pahayag. Hindi sila nagiging bukas dito kung sino-sino ba itong mga monetary board member na sinasabing sangkot dito po sa ghost employee scam na ito. Sir Ted, yun nga po ang nakakalungkot kasi pag highest officials of the land, etc.,
confidential. Pero pag ang mga malilit lang na mga kawani ng gobyerno, tanggal trabaho ka agad at pinapakita pa, di po ba? Na pinapagkalandakan pa sa TV ng kanilang mga mukha na ito si ganito, si ganon, Mr. X, Mr. A, etc. May kasalanan ito, tinanggal sa trabaho, etc. Di po ba? Bakit ito sasabihin nila na hindi nila pangalanan kung sino ang mga board members po na yan at kung sino man ang mga ghost employees na yan. Opo. Para hindi na po tularan. At Hindi natin alam, baka sa susunod, ghost employee na naman yan. Huwag naman sana sa ibang mga ahensya. At siguro po din maganda na ilantad ng Bangko Sentral magkano ang sangkot na pera dito. Opo. Kasi mayroon nga po nagsabi na isang pahayagan na dapat ibalik nila ang natanggap nila kung may natanggapan na pera. Kasi alam niyo po, Sir Ted, ang Civil Service Commission sa ordinaryong kawani ng ahensya, magkaroon ka lang po ng tardiness at saka late na 10 times late tapos ilang consecutive months, tatanggalin na po kayo sa trabaho. Tapos kung awol ka for 1 month, di po ba, ay tatanggalin na po kayo sa trabaho. Drop from the rolls na. Pero ito iba wala mismo, hindi mismo pumasok pero may sweldo na lahat, etc. So, this is unfair to the, sabi niyo nga po na ginagamit nyo palagi na termino, this is unfair sa mga nagpapagal ng mga manggagawat kawani ng gobyerno at siyempre po pati rin po sa private sector. So, ang panawagan namin dapat talaga transparent at ipakita talaga sa publiko na seryoso ang BSP, seryoso si BBM sa mga bagay na ito para hindi na po sila tularan talaga. Okay. Investigasyon, palagay niyo ho kaya, no? Kasi kung ito po ay itatago ng Bangko Sentral at sila po ay magtitigas-tigasan dito, sino ho kaya pwede ang mag-imbestiga nito at ito po yung malantad sa isang pagdinig? Ang pag may ang alam po natin, Sir Ted, di po ba, pag may mga ganyang sitwasyon, motu proprio, ang Office of the Ombudsman po kagad ang mag-iimbestiga dito. Kasi katungkulan din po nila yan. Di po ba? So, kaya dapat mag-imbestiga kagad at pangalanan kung sino man sila at siyempre po, kung ano man ang kasalanan nila, talagang bigyan ng kaukulang parusa. Ngayon nga po, sa balita nga po ngayon, Sir Ted, if I may, in a related note, ang presidente mismo ng Estados Unidos, hinatulan, di po ba, ng hush money. At yan po ay pinalabas po mismo. At pinangalanan din naman si Mr. President ng US kung sino siya at saka kung anong kanyang ginawa at hinatulan po siya. Pinangalanan. Bakit dito sa atin bigyan sasabihin na confidential? Tinatago itong mga pangalan at halaga pong sangkot dito. Anyway, sige po. Sir, kasi para naalinigan ko na itong grupo ho naman na Makabayan, mukhang interesado rin po yata na magpatawag ng pagdinig dito. Hingyan sila namin ng panig po dito. Pero ito lang po bilang panghuli, no? Sir, sa inyo po diyan sa Courage, no? Meron ba kayong ngayon pa lang iniisip kung sakasakali na magtengang kawali ika nga, kung maging matigas po dito sila Governor Eli Rimolona at hindi pakinggan ang inyong panawagan for transparency and accountability, meron ba ho kayong balak gawin ang inyong grupo, sir? Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, incidentally, month-long celebration namin ngayon sa month of May ng Courage kasi noong May 17, 38th year na ng Courage. So mamayang hapon, magkaroon po kaming month-long celebration doon po sa Commission on Human Rights at malamang isa yan sa mga resolution na ilalabas namin. Okay. Para po magawan kaagad ng immediate action. Ang proper offices at even the Office of the President. Now, dadalan po namin ng kakulang resolution tungkol po dito. And give us a copy, sir, please. Ano ho? Yes po, Opo. Sir Ted. Kasi ang isang standing resolution ng Courage at ang affiliates nito ay no to graft and corruption. Standing resolution palagi po yan. At pinaninindigan namin yan. Opo. Okay, sige po. Hindi ho naman sa gusto ko pong budburan ng asin ang inyong sugat, Mr. Mano Santiago, ano ho? Mano Santi. Salamat. Opo, ayaw ko mang budburan ng asin ito, pero ito lang ha. Yung nasasangkot dito, hango sa mga bali-balita ng mga pangalan ng miyembro ng Monetary Board, ang tinanggap na sweldo sa loob ng isang taon ay 25
million 49,655.04. Meaning, tumanggap siya ng sweldo buwan-buwan kung atin yan i-divide ng 2 12. million plus. 2,083,337.50 centavos isang buwan. Yan ang sweldo nung isa ng mga sinasabing sangkot daw dito sa istoryang ito. Para lang humaintindihan ninyo kung ba't nagtatampo itong mga manggagawa sa gobyerno na pinagpapawisan po, nahihirapan pumasok, umuwi pagkatapos ng trabaho, pero nagtitiis. Pero itong uri ho ng mga manggagawa sa sinasabi pong pinakamataas na policy-making body sa Bangko Sentral, makakagawa pa ng umano, ito nga yung pag-i-employ mo ng iyong itong mga taong ito na hindi na ho pumapasok pero tumatanggap pa po ng sweldo. Maliban doon sa sweldo mismo ng miyembro ng Monetary Board. Sir Ted, on a related note, ang maliit na yung kawanin ng gobyerno, tumatanggap lang po ng 13,000 pesos. At mas nakakasakit pa, kung nasa 6 plus municipality po kayo, 65% lang po ng 13,000. At pag nasa 6 plus city and or province, 75% lang po ng 13,000. Tapos ito, naririnig natin na may 2 million plus kada buwan na natatanggap, may ghost employees pa. Dapat siguro talaga ay seryosohin ito ng gobyerno kung gusto nila talaga na walang graft and corruption. Let's start with the BSP. At sabi nga po natin, pronto. Opo. Sige po. Salamat po na marami, sir. Kami aantabay po doon sa inyo pong ibibigay sa atin na copy ng inyong resolution at kami gagawa pa ho ng ilang panayam sa Lunes dahil kami po dito, mukhang palagay ko dapat malantad ito at dapat po ito mapanood natin ng bayan kung saan pupunta ang usapin na ito. Salamat po, Mano Santi. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.